Germs, magandang araw. Nakikita natin ngayon dito sa screen natin ay isang rotor disc ng ADB 160. Napakabata pa ng motor na to. Tapos yung rotor niya napakaganda pa ng itsura. Walang kain ng brake pad, walang lubog. Napakaganda pa ng rotor na to. Sobrang bagong bago pa. Ngayon si Sir Jordan from ADB 160 Nation, pumunta siya sa atin dito at nagko-complain about sa kanyang motor na parang kumikibot-kibot daw yung kanyang brake lever sa unahan. Kumikibot-kibot siya kapag tumatakbo or kapag hawak niya konti yung brake niya. So parang gumaganong-ganon yung brake lever niya. Ngayon, tiningnan namin tong rotor disc niya. Sa unang tingin walang problema. Maganda. Tapos upon interview, wala namang bangga, walang tumba, walang sabit, or kahit disc lock. Hindi siya naglalagay ng disc lock dito sa rotor niya. Ngayon, ito, nakikita niyo yung mga markings natin. Ayan o. Nakikita niyo yung mga marking natin. Meron tayong nilagay na marking dyan. Kasi naked eye, hindi natin makikita yung bengkong talaga ng rotor. Ang suspecha kasi namin kapag ganun yung complaint ng customer namin, yung parang kumikibot-kibot yung daliri mo or yung brake lever mo, ang first suspect kasi namin dun ay rotor disc na bengkong. Ibig sabihin hindi na siya fully flat talaga. Merong isang side dyan na parang na bend na, or kahit slightly bend, mararamdaman natin yun sa rotor natin or dun sa brake lever natin na parang yun nga, kumikibot-kibot yung lever natin, tapos mararamdaman ng kamay natin. So ang ginawa ko dito, naglagay ako ng marker. Ayan, naglagay ako ng marker. Tapos syempre naka-release yung preno natin or yung brake natin yan. Ngayon pagdating dito sa part na to, ito. Pagdating dito sa part na to, ayan, medyo nabubura na yung marker natin. Kung mapapansin nyo, meron na siyang mga tawag ito, yung sign na tumatama siya sa brake pad. Okay, hanggang dito. Paakyat dito. So ang bengkong niya halos nasa 40%. Mula dito hanggang dito. Yan yung merong bend, yung part na yan, itong part na to, yan yung may bend. Kasi kung mapapansin nyo, yung marker natin, ayan o, talagang natamaan siya ng brake pad niya. Natamaan siya. Ibig sabihin, kumakapit siya sa brake pad kahit hindi natin pinipisil yung brake lever natin. Ngayon, ang reason kung bakit nagkaganitong rotor na to, wala kaming maisip. Kasi sabi niya nga, hindi siya natumba, hindi siya sumabit, or hindi nabundol yung part nung kanyang rotor disc. Tapos tinitingnan ko, iniisip ko kung ano pa yung possible reason. Tapos nakita ko yung pito niya, yung parang ganon. Tapos nakita ko yung pito niya na parang ganito. Ganito kasi itsura ng stock ng motor natin. Ganyan. Hindi na siya stock. Ibig sabihin na palitan na yung pito niya. Ngayon sabi ko kay sir, anong pinagawa mo sir sa gulong mo? Nagpapalit ka ba ng gulong? Nagpapalit ka ng pito? Sabi niya, oo, nagpapalit ako. Sabi niya ganun. Tapos tinanong ko ulit siya, sabi ko, tinanggal ba yung rotor nung nagpapalit ka tsaka sinalang sa makina yung gulong niya? Sabi niya hindi daw tinanggal yung rotor disc. Ayan. Hindi tinanggal to sa gulong. Sinalang dun sa makina. Sinalang dun sa tawag ito, yung sa pangpalit ng gulong. Yung pambaklas tsaka pampalit ng gulong. Sinalang yung gulong niya nang hindi binabaklas to. Ngayon, possible reason, hindi man to tamaan ng makina, hindi man to direktang tinamaan or naipit. Possible to sa pag-handle ng gulong or sa paglalagay, pagse-set up. Bumagsak to. Tumama to ng ganito sa matigas or kahit hindi masyadong matigas na bagay, basta solid na surface, tumama to, magkakaroon to ng maliit na bend. Sobrang liit lang ng bend. Hindi natin masyadong makikita ng mata lang natin. Yung gulong kasi natin mismo sa unahan, mabigat na yun. Sapat na yun para mabend niya yung bakal na to kapag tumama siya sa solid na surface. So kaya eto, may papayo ko lang sa inyo sa mga nagpapapalit ng gulong, tapos nagpapapalit ng bearing, basta kung mayroon kayong ginagawa sa gulong ninyo, ingatan ninyo yung gulong ninyo, ingatan ninyo yung rotor disc ninyo na tumama sa semento, bumagsak sa semento yung gulong ninyo na may kasamang rotor disc. Iiwasan nyo yan. Dito sa shop namin, pag nagpapalit kami ng bearing, sinasapi na namin ng lumang gulong yung gulong ng mga customer namin or yung mags tsaka gulong ng mga customer namin kasi ayaw namin tumatama yung
rotor nila dun sa surface, sa semento, sa sahig, or basta kahit sa ang surface na matigas. Ayaw namin patamain yung mags nila, yung rotor nila, tapos yung buong part ng gulong sa pinaka sahig talaga, kasi possible magkaroon talaga ng damage yung rotor natin. Possible magkaroon ng gasgas yung mags natin kapag hindi natin hinahandle ng maayos yung mga gulong natin. So, ulitin ko, every time na magbabaklas tayo ng gulong, harap man yan tsaka likod, ingatan natin yung mga gulong natin. Lagi natin i-expose yung rotor natin. Kung ilalapag man natin siya, ilapag natin siya ng maayos, ilapag natin ng naka-expose yung rotor, hindi ito yung nakatama dun sa sahig. For example, ito yung gulong, dapat nandito yung rotor, dapat nasa taas, hindi nandito sa ilalim, hindi nakaganyan. Itataas natin, or kaya naman kuha tayo ng lumang gulong, doon natin ipatong yung pinakagulong natin, doon natin ipatong yung mags natin para hindi magasgas, hindi tumama yung rotor disc natin, para syempre naiingatan natin yung motor natin. Ito, ako mismo nangihinayang ako sa rotor na to, kasi tingnan nyo naman, walang kakain-kain. Mas malalim pa yung rotor ko dito. Sobrang pantay na pantay pa to. Sobrang pantay na pantay pa yung rotor niya. Walang kain kasi stock ang ano nito eh. Stock pa yung brake pad nito eh. Kaya ako personally nangihinayang ako dito sa part na to. Kasi kung tutusin, sobrang mahal ng rotor na to. Yung stock na Honda, nasa around 1.7 or 1.8 yata ang bentahan nito sa mga shop. Ang mahal ng rotor. Tapos ito, siguro aabot pa to ng mga around 50,000 kilometer kung may ingatan lang natin tong rotor na to. Tapos kung gagamit tayo ng stock brake pad, baka masigit pa sa 50,000 kilometer yung itatagal ng buhay ng rotor na to. Pero yung kay Sir Jordan, nakakapanghinayang man, pero wala na tayong magagawa dito sa part na to. Talagang hindi magiging komportable yung riding niya kung ito yung gagamitin niya na rotor. Kaya nagpalit na lang siya ng bagong rotor. Pinalitan natin, inayos natin ulit yung kanyang brake system, or itong rotor disc niya, inayos natin, binalik natin sa normal na pakiramdam. So okay naman, wala na yung kibot-kibot ng daliri niya, wala na yung kibot-kibot ng kanyang brake lever, kaya okay na yun. Ito, sa lesson na lang, or as a reminder na lang sa lahat ng nakamotor, ADV man yan or kahit anong motor, ingatan natin yung rotor disc natin, i-handle natin ng maayos yung ating mga gulong once na meron tayong ginagawa, or once na meron tayong pinapagawa sa mga shop. Tignan natin, ipaayos natin yung pag-handle. Tapos kung sakasakali man nagaling kayo sa shop, pwede natin tong i-claim na parang back job, or pwede natin siyang papalitan kung sakasakali lang. Okay? Maraming salamat. Jeff Rocks out.